Mahilig ka ba sa kakanin? Pag na-try mo to, siguradong hindi ka magsisisi dahil napakasarap nitong kakanin na to. Kadalasan ay gumagawa tayo ng biko pero this time ay mas pasasarapin pa natin to. Magsaing muna tayo ng 4 cups ng glutinous rice. Hugasan muna natin ito at saka natin lalagyan ng 3 cups na water. Yung pantakal sa bigas yung ginagamit ko dito, 3 cups lang yung ilalagay kong tubig para hindi masyadong malata. Mas masarap kasi kung maligit yung ating malagkit. Pagkaluto ng malagkit ay magpakulo tayo ng 2 cups ng coconut milk, 1 cup washed sugar, 1/4 teaspoon salt, 1 teaspoon vanilla, 1/2 teaspoon ube color and flavor. At saka lang natin haluin para makita natin kung tama na yung kulay. Tapos ay pakuluan natin ito ng mga 10 minutes sa mahinang apoy para lutong-luto yung gata. At pagkatapos ay ilagay na natin itong ating sinaing na malagkit. Tamang-tama lang yung luto ng aking malagkit, maligat yan kasi pakukuluan pa naman natin sa gata. Hindi kasi ako nasasarapan pagka labog na labog yung bigas. So bali dito na natin iininin. Maluluto ng maigi yung kanin dyan. Mahinang apoy lang ang gagamitin natin. Hahaluin lang natin yan hanggang sa tuluyan ng kumunat. At pagkaluto ng ating biko ay ilalagay na natin dito sa ating pan. 11 by 7.5 yung size ng aking pan. Pero po pwede nyong gamitin kahit na anong klaseng pan. At sa paglalagay naman ng biko ay po pwedeng mas makapal, po pwedeng mas manipis. Nasa sa inyo na yon. Yung sa akin ay medyo manipis lang dahil pag nilagyan natin ng yema sa ibabaw yan, tapos pagkagat mo ay lasang-lasa pa rin yung yema doon sa biko pag naghalo na siya doon sa bibig mo. Ang sarap niya. So, 2 pan yung gagamitin ko. Itong isa ay 9 by 5.5. Ayan, ready na yung aking 2 pan na may biko. Ngayon, gagawa naman tayo ng yema. Magpapakulo lang tayo ng 1 cup ng condensed milk, 1 cup coconut milk or evaporated milk, 3 egg yolk, at saka pinch of salt. Mag-add din tayo ng half teaspoon vanilla, at saka konting egg yellow food color. Optional lang yung food color. Tsaka natin to hahaluin nang wala munang apoy. Bali tutunawin muna natin yung yolk bago natin bubuksan yung apoy. At pag natunaw na natin yung yolk, at saka natin iyoon yung kalan sa mahinang-mahinang apoy lang. At habang iniluluto natin itong yema ay huwag natin titigilan ng kahalo para hindi masunog at saka hindi mamuo yung pagkakaluto ng egg yolks. Hahaluin lang natin yan hanggang sa makuha natin yung ganitong tamang consistency. Ganito lang kalapot. At pagkatapos ay ilagay agad natin sa ibabaw ng biko dahil habang lumalamig yan ay lumalapot yan. So mahihirapan tayo mag-spread sa ibabaw ng biko. Magbubuo-buo na kasi yung yema kapag lumamig yan. Yan, pagka ganitong mainit ay mas mabilis pa siyang i-spread. Okay, ready na yung aking ube, biko yema. Ipapasok ko na to sa preheated oven. Sinet ko yan sa 150 degree and then lulutuin natin for 15 minutes. After 15 minutes ay i-check lang natin kung okay na yung kulay para sa inyo. Yung sa akin ay golden brown na, okay na yan para sa akin. So hahanguin ko na to at saka ko palalamigin. Ayan na, ganyan yung itsura ng aking ube, biko yema pagkalamig. Sakto lang yung kulay. Palagi nyo lang titingnan sa oven yan kasi mabilis masunog. Okay, titikman ko muna itong isang slice. Yan, sakto lang para sa akin yung kapal niya. Dahil pagkagat mo niyan, ay ang sarap. Dahil manipis lang naman kasi yung layer na aking yema. At manipis lang din yung aking biko. Kaya saktong-sakto lang yung lasa ng yema doon sa biko. Timpla na ng kape at tayo nang magmerienda. Okay, enjoy and thank you for watching.